dead. I'm super dead. Minsan may mga delay na nangyayari sa buhay natin kasi it's saving us from something harmful. Alam ko na yung pronunciation ng Hotok. Dati Hotyok, di ba? At least merong improvement. Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are traveling to Busan, South Korea. So nandito pa rin tayo sa Daegu. Ayan o, Dong Daegu Station입니다. So magtitake lang ako ng KTX. Malapit lang ang Daegu to Busan. I think mga 1 hour na lang. So, hindi pa ako nakakabili ng ticket, kaya dito na lang ako bibili in advance kasi nga hindi ko alam kung anong oras ako aalis. Medyo nagugutom pa kasi ako, baka kumain ako. It's currently 11:22, April 14. Magstay lang tayo sa Busan guys ng mga 1 to 2 days. Kasi April 16, kailangan kong tumawid papuntang Fukuoka, Japan. Yung ferry nga nasasakyan natin. Pero kasi nag-check ako online, wala akong makita nung ticket na parang 4 hours lang. May mga nabasa kasi ako na may ticket na ferry na 4 hours lang. Ang nakikita ko lang online, yung mga overnight ferry, yung mga 11 hours, ganun. So if wala tayong makitang 4 hours na ferry, aalis na ako ng May 15, bukas ng gabi. So baka mga 1 day lang tayo sa Busan. Pero kung may makita ko ng 4 hours, May 16 tayo, no? So let's see. Pupuntaan na lang ako sa mismong terminal kasi may mga nabasa ko na vlog, na written vlog, na minsan daw sila nagpunta na lang sila diretso dun sa terminal tapos nakabili sila ng 4 hours lang na travel time ng ferry. Kasi sa online wala akong makita eh. So tara, pasok tayo sa Dong Daegu Station. Let's say goodbye muna to Daegu one last time. Bye Daegu. I'll come back again next time. Sana mas matagal na. Kasi dito sa Daegu lagi lang ako nag-stay ng 2 days, 3 days ganun. So hindi ko masyadong nafi-feel yung yung nai-immerse ng super duper yung self ko dun sa place. We're back to Dong Daegu Station. Ayan, may mga mababasa na naman kayo dyan. KTX, ayan sabi niya, KTX. Kakain ba muna tayo? Kasi meron na rin mga kainan dito eh. Kasi 11:20 ngayon, 11:30. Pag nakaalis ako ngayon, dadating ako sa Busan mga 12:30 or mga 1. Tapos ang check-in pa 4. 2, 3, 4. Tagal ko pa mag-aantay. 3 hours pa ako mag-aantay. So, maybe kumain na lang tayo dito muna. Pakita ko muna yung outfit ko sa inyo kasi hindi ko naman napipicturan. Yung mga suot ko dito sa Korea, hindi ko napipicturan. So, i-video na lang natin. Ganun, di ba? Ultimate Korean outfit lang. Ito yung nabili natin sa Hongdae. Mga 2,000 plus to. Pero susuot ko ulit ito next time kasi parang feeling ko wala na naman akong picture ngayon. Tara guys, mag Dunkin Donut tayo kasi may T-Money. Yung pera ko sa T-Money, hindi pa siya nauubos. So gumagana kasi yung T-Money dito sa Dunkin. So bili tayo. Check natin yung mga donuts nila. Magkano to? 2,900. Ay, mochi donut. 2,000 lang to. So mga 80 pesos. What are we gonna buy? Chocolate. So yun guys, bumili ako ng donut, no? Dunkin Donut. Pero hindi daw pwede yung T-Money. Hindi ko alam bakit. Kasi sa Seoul, di ba, nagamit ko yung T-Money ko sa Dunkin. Pero sabi ko, can I use T-Money? Sabi niya, no. Hindi ko alam kung hindi talaga pwede or baka down lang yung system. Pero ayun, hindi ko nagamit. Nag-card pa din ako. Guys, pipila tayo dito. Dito yung bilihan ng ticket sa Korail, no? KTX. If alam nyo na yung schedule nyo at meron na kayong time, I suggest you book in advance, no? Kasi minsan nauubusan ng seat. Di ba from Seoul to Daegu nakatayo ako. So I think if alam nyo na yung schedule nyo, book your tickets ahead of time. You can book that on Klook, and of course you can use my discount code also, Marvin Samako Klook. Pero ako nga kasi hindi ako sure kung anong oras ako aalis. So nag-take na lang ako ng risk na dito na ako bibili ng ticket. Pero malaki yung chance na baka wala na ring wala nang upuan. So baka standing na naman us. But let's see.
One ticket to Busan. Yes, sir. Busan. What time do you want? What is the earliest? Only time? 11:42. Okay. 11:42. Alright, sir. Train time SRT. Okay. Okay. Alright. 15,600. Alright. Thank you. 15,600 won daw, guys. 카드 먼저 드리고요. 터널 라산까지 공부도 가시다가. So yun guys, nakita ko na dito KTX. Sa track number 8 daw tayo sasakay. Number 8. Wait lang guys. Naaligaga ako kasi diba sabi ko earliest yung kukunin ko. 11:39 na. Tapos 11:42 yung 3 minutes na lang. Hindi pala maganda yun. Super early. So ano kaya to? SRT. So may dalawang type ng train, KTX tsaka SRT. Tignan nyo. KTX tsaka SRT. I think KTX yung faster. SRT baka slower. Pero yun yung unang nirecommend ni Kuya sa akin, SRT eh. Hindi rin naman ako nagmamadali. So carry lang. Guys, ito na yung train ha. Make sure nasa tamang car number kayo. May nakasulat naman doon. Car number 7 kasi ako. So, pasok tayo sa car number 7. 7 ba to? Oh my god, 8? Car number 8 pala to. Yun guys, diyan ko na lang nilagay yung bag ko kasi walang lagayan masyado. So, 7D yung upuan natin. 7D. Yun guys, buti naman may seat. Hindi naman siya kagaya sa Seoul na nauubos yung seat. Ganito kasi yun. Sorry, ganito yung logic bakit nauubos yung seat, diba? From Seoul to Busan, parang point to point. In between maraming stations. So in between na station na yun, syempre may ibang mga tao na nagbo-book. So kahit nasa Seoul ka to Busan, if may nag-book like in between, hindi mo mauupuan yung seat na yun, diba? Kasi nga may uupo sa kalagitnaan eh. So kahit hindi puno sa Seoul, hindi ibig sabihin na maraming seat. Kahit maraming bakante sa Seoul, pero wala hindi ka pa rin mabibigyan ng seat kasi in between merong sasakay. If nagigets nyo, pangit lang yung explanation ko pero ganun yung reason bakit mahirap makakuha ng seat from Seoul to Busan, kasi point to point maraming in between lines na may nag-book. Dito kasi Daegu to Busan, magkalapit lang kasi to, so mabilis lang makakuha ng seat kasi magkalapit lang sila, di ba? Wala na masyadong maraming stops in between. So ito yung aking ticket, hindi ko na-explain maayos kasi nagmamadali na ako kanina. So ito yung time ko, 11:42. Ito yung type of train, SRT. Pag KTX, nakasulat dito KTX ha. Ito yung number, ito yung car. Dapat nasa tamang car kayo ha, car number 7. Ito yung seat number ko, 70. And ito dating tayo sa Busan ng 12:28. Ang lapit lang pala. Wala pa palang 1 hour yung biyahe guys. Less than 1 hour, Daegu to Busan. Ayan. Price 15,600 won. Let's go. Guys, joke lang yung SRT. Parang bullet train din pala siya. Akala ko mas mabilis yung KTX, pero parang feeling ko bullet train din siya. Mabilis din siya. Gusto ko lang i-explain guys kasi sa sasarapan ako, meron siyang matcha feeling, no? Tapos chocolate. Tapos yung sa may matcha, may nagka-crunch. May nagka-crunch. Ay, may tunnel. May nagka-crunch. Kasi hindi siya sobrang tamis. Hindi siya yung, di ba usually ang donut natin medyo matamis, ganun. Ito, hindi siya nakakaumay kasi hindi siya masyadong matamis. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Tapos yung texture nun may nagka-crunch. Ang sarap. May chocolate dyan, no? Tapos matcha. Guys, we've arrived na here sa Busan, South Korea. So, wala pang 1 hour yung biyahe, no? So, I think kung magki-KTX kayo from Seoul to Busan, mga 2 to 3 hours lang dapat. Kasi di ba inabot ako ng Seoul to Daegu lang, inabot ako ng 3.5 hours. Kasi yung nasakyan ko yung slow na train. Hindi siya yung parang bullet train. Pero kapag ganito yung sasakyan yung bullet train, mabilis lang talaga. And guys, this is the Busan station. Tignan nyo, di ba? Ang lawak. Ito talaga yung parang airport din eh.
No? Yung mga train stations nila dito sa Korea para ng airport natin. May mga kainan dun sa taas. Ayun, kung gusto nyong matagal pa yung trip nyo, pwede kayong kumain-kain muna dun sa cafes. May mga food court dyan. If I'm not mistaken, yung nabook ko na hostel is walking distance lang dito sa station. Like super lapit lang. Kasi nagstay na kami dun dati ng mga friends ko. And yun talaga super mura lang na hostel and sobrang ganda ng location kasi nandito lang sa may train station. So kung parang mag-stop ka lang sa Busan ng mga 1 day, 2 days, I think it's a good option. Pero hindi siya like super gandang hostel kasi mura lang. Pero yung location talaga the best. So guys, ito yung aking hostel na one-way guest house dito sa Busan. Super basic lang siya na hostel pero I super love the location kasi ito lang, pagkanan lang natin dyan guys. Ayan na yung Busan KTX station. Ayan na, oh. Charan! Yan lang siya, di ba? Oh. Yan na yung train station. So, sobrang lapit lang talaga. Sobrang convenient. Lalakarin mo lang dito. Bang! Dyan na agad siya. May mga stores na rin nearby. Ayan, oh. Merong GS25 na convenience store. Ito may local restaurants. Tapos dito merong Starbucks, alam ko yan. May Starbucks dito. May Dunkin Donut. See you, nice to see you na convenience store. So super nice location, 'di ba? So you can check out sa Klook if magbo-book kayo ng mga hotels sa mga travels nyo. You can also book dyan sa Klook and you can still use my discount code if you want. Marvin Samako Klook. So ngayon iniisip ko since maaga pa. Iniwan ko lang yung luggage ko kasi 12:46 pa lang. Alas 4 pa kasi yung check-in. Iniisip ko kung pupunta na muna ako sa ferry, no? Punta na kaya tayo para ma-check na natin kung may ticket ba tayo sa 16 or 15 tayo aalis para ma-plan ko na yung utak ko kung mag-stay ba ako dito ng matagal or hindi. So lalakarin ko lang papuntang terminal kasi nilakad na rin namin ng mga friends ko to dati, although medyo malayo, mga 15 to 20 minutes yata, but I'm okay walking naman. Dito kasi tayo guys, no? Ayan, ito tayo, ito yung Busan yan, Busan Station. Tapos ang pier, ito nandito lang yung pier, dagat na kasi yan, oh. So andyan yung pier, andyan yung terminal. Nalala ko dito lang kami naglakad ng mga friends ko dati. So lakarin ko na lang din to. Yan. From here going to there. Ito na yung port. So pag tatawid tayo, ito tatawid ka ng Japan na yan. Ay hindi pa pala. Basta yan na yung body of water. Hey guys, din sa hostel namin walang tao sa front desk kasi baka maaga pa or baka naka lunch break. Pero alam ko kasi na merong storage area sa baba kasi nga nagstay na ako dati dyan. So nilagay ko na lang yung bag ko sa storage room. Although nandun yung mga laptop ko, pero parang wala ako masyadong trust issues dito sa Korea kasi nakita nyo naman, di ba, yung mga tao nga iniiwan nila yung cellphone nila sa sa bench, sa public. Yung mga tao pag bibili sa convenience store, iiwan nila yung bag nila sa labas. Alam mo yun, parang wala talaga. Tapos itong camera ko, hindi ko lang nakwento sa inyo, naiwan ko to sa convenience store kahapon, guys. So bumili ako ng water sa convenience store. Di magbabayad na ako, kukuha ako ng pera sa bag ko. Nilapag ko to sa may sa may yung parang desk ng cashier. Nilapag ko siya. Tapos nakalimutan ko na nilapag ko. Tapos uminom-inom pa ako. Tapos tumambay pa ako ng konti sa convenience store. Tapos after nun lumabas ako. Tapos nung nandun na ako sa Dongdaego Station, di magka-camera na ako na parang, hi guys, welcome. Maganda. Hala, sabi ko sa camera ko. Alam mo, parang 15 minutes na yung nakalipas. Tsaka ko lang na-realize na wala yung camera ko. Tapos di na-heart attack ako. Parang, hala, naiwan ko sa convenience store. Tuwakbo ako. Kung ano yung position, kung paano ko siya naiwan, ganun at ganun pa rin. Hindi rin kinuha ng cashier. Tapos syempre sa convenience store, maraming bumibili, di ba? So hindi mo alam kung ilang tao na yung pumasok dun sa convenience store. Walang kumuha ng camera ko, guys. Grabe yung nila dito. Mapapanatag ka talaga sa mga gamit mo. So guys, nag-message lang ako kay Kim. Sabi ko na thank you so much. Siyempre ganun na appreciate ko yung pag-tour mo sa akin sa Daegu. Kasi parang lagi siyang sobrang hospitable.
So, nag-send lang ako ng appreciation message. Sabi ko, alis na ako, like I'm going to Busan. Sabi niya na, no worries, parang see you soon. Sana daw next time, siya naman yung makapunta sa Philippines. Sabi ko, sure, I will be very glad to show you around kapag makavisit ka sa Philippines. But, it might take some time, no, kasi mag-army siya. So, siguro 1.5 years, hindi siya makakagala. But, hopefully, after the military, no, makita ulit natin siya. Or siya naman yung makavisit sa Philippines. Although, hindi kasi siya masyadong tourist spot, eh. More on sa food talaga siya, and then medyo sporty din si Kim, so pwedeng mga adventure. Dito na tayo guys sa Busan Port. So ang nilakad ko siguro mga 15 minutes from Busan KTX station. Siguro bukas ko na lang or sa next time ko na lang i-show yung mas detailed na process ng yung ferry, kasi I will do a separate vlog yung pagsakay ko ng ferry. Ngayon is bumibili lang naman tayo ng ticket na. Ito yung nakikita ko sa online, New Camellia. Kasi hindi pa pala sila open, no? Ang opening hours nila ng ticket booth, guys, is 4:30 PM to 7 PM. So, bear that in mind kung pupunta kayo dito. Dapat mga ganong oras na kayo magpunta. 4 to 7 PM. Kasi closed pa siya ngayon, oh. Pero ito kasi yung 11 hours, eh. Yung New Camellia na yan, yung nakikita ko online na 11 hours. Ayoko. Mag-11 hours ba ako? Okay lang din naman kasi gabi yung alis. Parang doon na ako matutulog sa ferry. Tapos pagdating ko sa Fukuoka, umaga. Pero meron din isang option, itong Queen Beetle, pero sarado din siya. Itong Queen Beetle, ito yung nabasa ko sa vlog, na ito daw yung 4 hours lang. Pero wala akong makitang ticket nila online. Nagsara na ba sila? Kasi tignan mo, parang wala rin siyang nakasabi na mag-o-open siya today. Walang signage na mag-o-open siya anytime, ganun, no? Nakasara lang siya. May iba-iba pang mga cruise companies dito, guys. Pero usually, ito yung mga pupuntang Osaka. Kung balak nyo rin, like, Busan to Osaka, may mga ganun din silang ino-offer dito. Mas matagal nga lang yun. Siguro mga overnight din yun. Ang nakikita kong pa-Fukuoka, ito talaga, Queen Beetle. Ito yung parang fast. Tas New Camellia. Pag wala talaga akong, babalik ako mamayang hapon, tatanong ko sa kanila kung mag-open si Queen Beetle. Pag hindi, maybe magre-rest na lang ako yung 11 hours na lang. O i-overnight ko na lang. Ang silver lining dun, maaga ako sa Fukuoka, di ba? 7 AM ng April 16, nandun na ako. Pag ito kasing Queen Beetle, usually hapon pa ako dadating sa Fukuoka kasi nga umaga dapat ako alis. But that's okay. Balik na lang tayo after 4 hours. Chinek ko, yung Queen Beetle, meron pala dapat siya sa Klook before. Merong option na bumili ka ng ticket sa Klook, pero parang nag-suspend sila ng operation. Tignan mo. Ito oh, Fukuoka Busan Ferry by Queen Beetle. Pero may announcement sila na from August 13, ganun, operations will be suspended until November. Pero umabot na siya ng Tapos wala pa rin daw. Hindi pa nila. The timing for the resumption of the operation is currently undecided. Wala talaga ako nakikitang Wala ako nakikitang ticket online ng Queen Beetle. If that's the case, kung nag-suspend talaga sila, I think magsisettle na ako sa New Camellia. Actually, I can just book online kasi may nakita na rin ako na parang pwede namang mag-book online. So maybe magbo-book na lang ako online. I-rest ko na lang, mag-11 hours na lang tayo, guys. But it's okay, gabi naman, makakatulog naman ako. And guys, meron din pala sa Klook. So, ayan, Fukuoka to Busan or vice versa by New Camellia Line. So, ito, masi-check mo yung dates dito. Alam, May na lang. Nai-stress ako. May na lang, oh. So, April pa lang kasi ngayon eh. Wag mong sabihin sold out na yung April, ha. Pero ang mga prices nila, guys, is 3,000 yan. 3,112. So, you can check. Meron naman sila ditong options. Like, yan. From Busan, 8 PM. So, second class. Ganun. Kung ilang packs. So, sold out na siya sa Klook. Pero nung, April 14, parang 2 weeks na siyang sold out sa Klook ng April. So, maybe I'll just book, I'll just book sa may nakita pa akong ibang website. Pero if makabook kayo in advance sa Klook, better para makasecure na kayo ng slot, no? I have a problem, guys. So, hindi pala everyday merong trip si Camellia Line. I'm not sure kung hindi siya everyday or sold out lang siya.
Supposed to be, di ba 11 hours kasi ang biyahe nito guys. 4, 7, mga 11 to 12 hours yung biyahe. Ang pipiliin ko dapat April 15 ng gabi para makarating ako sa Fukuoka April 16. However, walang biyahe ng April 15. Ang biyahe lang nila April 14, which is today, or April 16. Pag April 16 ako magbiyahe, makakarating ako sa Fukuoka April 17. So mabibitin na yung Fukuoka trip ko. So, I think the only option is ngayon na ako umalis. Oh my God, na-stress ako dun Tignan mo, so, ito April 16, no? Tapos nagsabi niya, the booking cannot be made this close to depart. Oh my gosh, hindi daw pwedeng ganun ka-close. I'm dead. I'm super dead. I'm super dead, bro. You cannot make booking ng ganung kaaga. Pero may nagawa ng friends ko before. Okay, so what I'm gonna do is ang mga friends ko kasi dati, nagpunta sila dito. Ganito din yung nangyari sa amin actually. Nagpunta sila dito tapos hindi sila nakabili ng ticket on that day. Pero nakabili sila ng kinagabihan. Kasi dapat aalis sila ng umaga tapos wala na ticket. Gabi sila nakaalis. Pero hindi daw ako makabook ng online ng ganito ka-close. So the other option that I can think of is magta-try ako dito. Oh my God, bro, I'm done. Magta-try ako antayin ko mag-open sila and I'll see if makakabook ako dito ng personal kasi nagawa ng mga friends ko yun dati. Personal sila nag-book. Hindi ka na makakabook online ng ganun ka-close. So parang 2 weeks before or 3 weeks siguro, better 3 weeks before you book na your ticket. Hindi ko kasi maplano ng maayos kasi nga galing lang ako ng Thailand. Ang schedule ko rin kasi talaga sa travel is, alam mo yun, sunod-sunod. So hindi ko talaga like extensively maplan lahat dahil nga ang schedule ko mahirap. But this is for you guys, di ba? Ang mga mistakes ko, it's for you to learn. So book super ahead of time kung kaya 1 month before kung fix na yung schedule nyo. Book ahead kasi you cannot book na online ng ganong kabilis. My gosh. Although mura lang yung flight, sabi nga ng mga friends ko, mag-plane ka na lang kasi mura lang yung plane from Busan to Fukuoka. Pero gusto ko kasi ma-experience yung ferry. I'm so sad. Sana lang talaga meron tayong mabiling ticket mamaya. Kasi kung 16 ng gabi na, medyo bitin na sa akin yun, bro. Like, mabibitin ako sa Fukuoka. I'll update you later kung anong mangyayari but hopefully meron pa tayong mabiling ticket. Medyo nasasad ako kasi isa to sa mga nilook forward ko and then gusto ko talaga ipakita sa inyo kung paano siya gawin, no? Yung pag-ferry. Parang nanghina ako bigla. Nanghina ako na baka hindi tayo matuloy sa ferry. Although, chinek ko yung flight, mura lang in fairness naman, no? Mura lang yung flights, nasa mga $50 or mga 2,500, ganun, less than 3,000 pesos. Tapos mayroon ng kasamang 23 kilos na luggage. Super mura, di ba? Ang chinek kong flight sa 15 tsaka 16, bukas saka sa Makalawa, di ba? Sobrang mura, 2,500. May luggage ka na, tapos aalis ka na agad, ganung level, no? So, okay naman yung flight, pero ay, gusto ko talaga ma-push yung ferry. Babalik pa rin tayo mamaya. I-check natin kung makakabili tayo ng ticket, pero sana makabili tayo. Guys, just in case na maplano nyo rin na mag-ferry from Busan to Fukuoka, merong direct access ang Busan station to the port, yung Busan port. So pakita ko sa inyo. Ito, yan yung Busan station, no. Mag-exit lang kayo sa exit number 10. Tapos makakadaan kayo sa walkway na to, oh. Walkway yan, hanggang dito may daanan ng walkway. Diretso yan, dire-diretso yung walkway papunta sa port. Ayan na yung port, ito yung terminal ng kanilang port. Tapos ayun na, may mga ferry na dyan, Pukuan Ferry, ganyan. Super ganda pa ng kanilang walkway kasi merong ganon.
So kahit maulan kayo, ang ganda kasi direct access, no? Ang amazing ng direct access from the train station to the port. So very efficient, no? Kung gusto niyo iplano, siguro mga 15 minutes siguro na walk ito. Depende sa pacing niyo, no? Medyo nasasad ako talaga. Kasi I was looking forward to this. Tapos parang hindi siya mangyayari. Pero things happen for a reason. Maybe hindi pa siya yung tamang time. Burnt toast theory. Minsan may mga delay na nangyayari sa buhay natin kasi it's saving us from something harmful or something na hindi talaga meant to happen. But nasasad pa rin ako. But mawawala-wala din to. Kailangan ko pasiyahin yung sarili ko. Baka naman makabili pa tayo ng ticket mamaya. Is malapit lang to sa Busan train station, no. Choryang, ang pangalan niya Choryang Traditional Market. Nakita ko lang siya sa may underground, may sign doon, sabi meron daw traditional market dito. So sabi ko, tara lakarin nga muna natin para ma-distract ako. Kasi medyo nasad ako sa wala tayong ticket. Distract natin sarili natin para maging masaya ulit. Yan, may mga bread, may ukay. Tignan nyo, may mga ganyan-ganyan sila. 5,000 lang. Kita nyo? 5,000 won. Mga 200 pesos yung mga ganito nila. Oh. Mga polo-polo. Meron sila mga gulay-gulay. Kamote. Sibuyas. Ito apple nila. 10,000 or 400 pesos ganyan. 2, 4, 6 ba? 6 na peraso, 5. Pero malalaking mansanas. Ito kamatis, 5,000. Orange. Ay, ang mura ng strawberry nila, 6,000 lang, oh. 200 lang yan. Ang lalaki pa. Tignan nyo, ang lalaki. Okay, mamaya, pag hindi tayo nakasakay sa sa ferry, pero sana makasakay, sana may ticket. Pag hindi, bibili tayo dito ng mga strawberry para may tayo. May stock tayo sa hostel. Kasi 200 pesos lang, tapos malalaki na, no. Ayan, ano ba bang meron dito? Ah, mga ulam-ulam. Pork. Hindi naman meron sila mga kakanin. May kakanin din sila dito. Ang kulit. May mga tinapay sila. Cutesy. May mga street food din sila dito. Parang palengke talaga nila, no? Pero ang cute ng palengke nila, hindi malinis pa rin, no? Ganun pa rin, oh. Bumalik ako dito ng mga 4:30, nakabili tayo ng ticket para bukas ng gabi. So wala na talaga yung mabilisan yung Queen Beetle, hindi siya nag-open. So we will take the overnight ferry. So tomorrow ng gabi, tas dadating tayo sa 16. So tingnan nyo, dumami na yung tao, no? Diyan ako bumili, pumila ako dyan ng ticket, yung camellia, yan, dumami na yung tao. So kapag malapit na yung inyong departure, hindi na kayo makakabili online. So you have to be here na, no? Kasi kanina diba chinek natin, wala na sa online. Pero pwede pa palang bumili dito in person. Ayan, meron na ako, pero hindi pa to yung parang boarding pass. Parang pa lang siya, reservation booking. Tapos bukas, ipapa-exchange ko pa siya sa boarding. So, ganito, oh. Busan to Hakata. Hakata is Fukuoka. Check-in, pwede kayo mag-check-in ng ganyang time. Tapos mag-i-immigration pa, boarding, and then departure. Tapos next morning ang dating natin, 7:30 AM. Ito yung kanilang rates, you can screenshot. Pero mas mahal dito, guys. Ito yung binayaran ko adult, second class 90,000 plus tax. So ang binayaran ko 107,000 won or around mga 4,000 pesos. Eh di ba kanina chinek natin sa Klook 3,112 lang. So mas mura talaga if you book in advance, no? Siguro mga 1 month or 3 weeks before mag-book na kayo in advance. Mas mura siya online, I think. You can use my discount code if you want pa, ha? Guys, nandito tayo sa Nampo Station. So nagsumakay lang ako ng train from Busan Station to Nampo. Ano ba no? To Nampo Station. I have to be honest, nung nasa train ako, parang sabi ko, shit, nalulubat ako. Parang kulang yung energy ko kasi this is my 12th day of traveling, di ba? From Seoul, Daegu, Busan. Minsan, nakakapagod din talaga, no? Nung sabi ko, nag-quit ako ng job ko, nung nag-quit ako ng corporate job ko, sabi ko, mas
Madami na akong time. But maraming time kasi hawak ko. Pero parang hindi ko na alam kung kailan yung rest day ko. Kasi for example, ito 12 days. 12 days straight na nag-film ako. Tapos sa gabi magre-review pa ako ng vlog. So yung working hours parang hindi ko na alam kung ano. Di ba? But I'm not complaining, di ba? I'm enjoying what I'm doing. Pero para kang nagtatrabaho ng walang rest day. Wala nang rest day. No? Wala ka ng weekend. Hindi ko na alam kung ano yung weekend ko, yung rest day ko. Pero sometimes naman kapag long travel, nag-aalat talaga ako ng one day na parang hindi ako mag-vlog para lang makapagpahinga. No? Kasi ang hirap ng dire-diretso. Anyway, nandito tayo sa Nampo area kasi ito yung parang busy area, shopping area nila. And medyo nagugutom na rin ako actually. Napatingin lang ako sa mga bilihin dito. Kasi yung mga subway dito sa Korea na mga underground nila, parang shopping area na rin eh. Pwede ka na mag-shop. Flowers. Kailan kaya ako merong bibigyan ng ganyan? Charing. Yun guys, nag-exit lang ako sa train ng Nampo. Kung saan na lang yung pinakamalapit na exit, doon ako nag-exit. Tapos ito na yung bumungad sa akin. Ito. Okay din dito mag-shopping. Marami sila mga shops. Ganyan no. Uy, si Baby Chaon mo yun ah. Babe, nalulubat ako. Pwede bang pa-recharge ako? Wow. Gwapo ng baby. Oh my God, no brand burger. Kain ba tayo dito? Meron ba silang kainan? Tara kain muna tayo guys. Favorite ko yung burger ng no brand. Pero at the same time, nagkikrave ako ng Korean chicken sa KFC. Kasi nag-try ako dati ng Korean chicken sa KFC. Masarap yung may sauce na Korean na chicken nila sa KFC. Tsaka yung teriyaki chicken sa KFC. But on the other hand, matagal ko na rin hindi natatry yung no brand. Sa atin kasi ang no brand is parang lang siya, diba? Dibilihan. Pero dito guys, ang no brand is burger shop. Gusto ko yung burger nila dito eh. Ayan o. Why pay more? It's good already. It's good. Ano nga ba yung sabi dyan? It's good enough. Ano, bibili ba tayo? Bili na tayo sa no brand guys. Gusto ko dito yung burger nila na saan ba yun? Meat burger. Ito bulgogi. Yes, bulgogi grilled. Sobrang favorite ko to. Oh, wasn't better. So ayun guys, nandito na tayo sa no brand. Wala masyadong tao. Sobrang favorite ko yung bulgogi burger nila dito. Alam niyo namang super hilig ko sa bulgogi. Anything bulgogi I love. So, nung nalaman ko, natikman ko ito pinakauna kong Korea kasama ko yung mga friends ko. Accidentally lang namin na tapos isa sa mga affordable na burger shop dito sa Korea, no brand. Kaya ngayon tagline nila, why pay more? It's good enough. Magkano lang to? Siguro mga 250, 200 pesos lang to lahat. So, meron na akong burger, chicken wings, tsaka ano yan? Basta zero something. What I love about it kasi bulgogi yung kanyang patty. Ay, hindi nyo nakikita masyado pero bulgogi yan. Panalo. Sarap talaga ganito. Alam niyo naman yung lasa ng bulgogi. Medyo may pagkamatamis ng konti. Ano sauce pala? Ito. Mustard tsaka ketchup. Yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, nalulubat talaga ako. And I just wanna be transparent talaga na may mga times din talaga na nalulubat ako, di ba? Hindi naman sa lahat ng araw is yung energy is 100%. And yun yung mahirap kapag content creator ka or parang freelancer ka na wala kang boss, wala kang fixed na schedule. Kasi depende talaga sa sipag mo. Kung masipag ka, mas marami kang mag-produce na content, mas may chance ka kumita. Pero kung hindi ka naman masipag, kung chill ka lang, okay din naman. Pero syempre yung kita mo, sakto lang din. So you really have to have discipline, no? Kailangan may disiplina ka na ano mo talaga, iset mo yung utak mo na okay, you have to do contents, dapat
hindi ka magtatamad everyday kasi wala kang boss eh. Ang dali maging tamad kapag wala kang boss. Di ba kahit sa trabaho natin, pag wala yung boss natin, chill tayo. Masaya tayo pag hindi absent yung boss natin, naka-leave yung boss natin kasi chill lang tayo. Parang ganun din sa content creation eh. Pag wala kang boss, chill ka lang din. Kaya you have to, discipline yourself na, wait, kailangan mong bumangon, kailangan mong gumawa ng content. Kasi kung wala ka rin aasahan. Pero ang hirap sa akin kasi galing ako sa corporate job na pukpukan talaga yung trabaho, ma-OT kami, ganun. So parang yung katawan ko sanay na maraming ginagawa. Pag nagpapahinga ako, parang hindi ako sanay. So parang ako bugbugan din talaga pag travel. Okay, everyday talaga ako mag-vlog. Minsan sasabihin ko magre-rest day ako ng one day, tapos biglang hindi ko kaya kasi parang sayang, di ba? Sayang ganun. Workaholic. Kaya nga sabi ko, parang grateful din ako na dumaan ako sa corporate world kasi parang feeling ko yung mga learnings ko from my corporate job na-apply ko ngayon eh, yung pagiging matipid. Dati kasi sobrang mabudget talaga ako. Kumbaga na-apply ko siya hanggang ngayon. Dati ma-set talaga kami, dapat productive ka everyday, meron kaming mga timesheet na tinatawag. Tapos ngayon, so dapat parang planado ako, dapat may nako-content ako, parang ganun. Parang ayoko na chill lang ako na parang wala ako masyadong ina-upload, parang hindi ako sanay ng ganun talaga. Kumbaga yung mga learnings ko sa corporate job ko, somehow na-apply ko naman ngayon. And I think kailangan ko talagang pagdaanan yun. Kumbaga, nilagay talaga ako ni Lord doon kasi yung mga learnings ko doon, ma-apply ko pala sa ibibigay niyang ibang landas. Yan guys, medyo maambon. Kaya mas kumonting tao, which is better. Kasi hindi masyadong magulo. Pero kahit naman siguro hindi masyadong maambon, hindi talaga siya super jam-packed like sa Seoul, no? Sa Seoul kasi sobrang dami talagang tao. Dito sa Busan parang feeling ko hindi naman siya magsusuper. Pero may mga stores din sila dito like ABC Mart, tapos HBAF, yan meron din yan sa Seoul, di ba? Yung bilihan ng pasalubong, Artbox. Hindi na natapos yung lamig, 9 lang pero ba't ang lamig? Check yung feels like. Kaya naman pala yung feels like 1 degree. Ang 8 degrees lang talaga pero yung feels like 1 degree. Kaya pala super lamig, Grabe, today is April 14. 1 degree, parang winter, hindi na natapos yung winter. Guys, Dak Galbi, yung kinain namin nila Hazel, no? Dak Galbi, chicken na may cheese. Super sarap yan, isa sa mga favorite ko na yan ngayon. Kaso ang hirap kasi kumain na mag-isa dyan, no? Malaki kasi yung serving niyan, ganun. So parang good talaga siya for sharing. Friends bonding, family nakakain, pero pag pang solo traveler, parang masyadong marami yun at masyadong mahal. Guys, mayroong foot massage dito, saya, pero meron ditong mga ayan, a la carte meals lang, no? Pero may foot massage dito, foot and body. Cutie pa yung nagmamassage. Charot ng ay, napadaan lang ako dito sa Eskinita. Not sure kung anong meron dito. Ayan, may nakita na naman ako ng mga street food. Sa may Nampo area pa rin to, guys, ha. Ano kayang kinikrave ko? Parang gusto ko ng hotok. Parang favorite ko yung hotok dito sa Busan, yung parang merong cheese hotok. Ano bang mga paninda nila? Parang sarap naman yan. Ano ba yan? Ang masyadong mapula, no? Ano ba yan? Hindi ko gets. Sausage. Ito yung hotok. Gusto ko yung hotok. Ang haba ng pila. Yeah, pocket 3. Ito yung binili ko, guys. Hotok plus cheese. Para ganyan. Yung guys, ito yung favorite ko na hotok. Cheese plus honey hotok. Alam ko na yung pronunciation ng hotok. Dati hotyok, 'di ba? At least merong improvement.
Baby steps. Small improvement is still improvement. So yan, hot dog cheese. Di ba sarap? May mozzarella cheese plus honey, brown sugar. Sa Myeongdong kasi or sa Seoul, wala akong makitang ganito. Parang puro brown sugar lang. For sure meron din doon, pero hindi ko mahanap kung saan. Dito sa Busan, lagi ko 'tong nakikita. So guys, maglalakad-lakad lang naman ako. Kukumpletuhin ko lang yung 20k steps ko. Tapos bumaba lang ako sa isang random na train station. Kasi maraming bumaba. Tapos sabi ko, bakit maraming bumaba? So bumaba din ako. Ang pangalan niya is ito, Seomyeon. Tapos may underground shopping center pero medyo sarado na yung mga tindahan. Ang isang plano ko pa dapat napuntahan yung Haeundae Beach. Kasi parang 24 hours lang tayo dito sa Busan, no? Parang one day lang kasi bukas sa alis na rin. Kaso medyo malayo kasi yung Haeundae Beach. Medyo dulo kasi yun ng train station. Tapos nasa may Busan ako, diba? Busan Station. Parang ang biyahe nasa mga 1 hour. Dito na lang ako sa Seomyeon. Marami din namang bumababa. It's currently mga 10 PM na ba? Oo, 9:56. 9:56. Pero marami pa rin tao dito sa Seomyeon. I think another shopping center. Ganon. Parang Nampo area din kung saan tayo nanggaling. No? More on shopping din yata dito eh. Ngayon, Olive Young, ang favorite ng mga skincare. Ito Espao, sikat to sa Korea. Parang nila, Uniqlo. No? Parang Uniqlo yata nila yan eh. Kong Cafe. GS25. Isa sa mga sikat nilang convenience store. So, ang mga convenience store nila dito, GS25, 7-Eleven, Nice to See You. Ano pa? Tsaka E-Mart. Walang Family Mart dito, no? Or baka meron pero wala ko masyado nakikitang Family Mart. Yung apat lang. GS25, Nice to See You, 7-Eleven, E-Mart. Idea Coffee, may gym pa dun, no? Grabe, alas 10 na may mga nag-gym pa dun, no? Nakakamiss yung gym era ko. May era ako sa life na super sipag ko mag-gym. Ngayon wala na. Hindi ko na maisingit sa schedule eh. Dapat sa mga travels ko nag-ano ako jogging, no? Hindi ko na talaga masingit. Although naglalakad naman ako ng 20k steps. Pero iba pa rin kasi meron kang mga push-ups, mga ano, diba? Ay, kailangan ko talagang isingit sa... Ang hirap isingit sa schedule kasi namin ginagawa everyday, no? Kailangan mo mag-film, maglakad-lakad, mag-explore. But at least naman nagto 20k steps ako. In my own little way, yun na lang din. Pero sana makapag-gym din or jogging man lang. Or push-ups. Pero tingin ko kung yung 20k steps ko a day, tas i-control ko yung pagkain, feeling ko papayat ako, no? Kasi nakaka-burn din ako ng calories sa 20k steps. Pero ang lakas ko rin kasi kumain, So parang ano lang, offset lang. Itong Seomyeon guys, parang party area din pala siya. Kaso Monday ng gabi, dahil mga party, no? Mga kabataan to talaga. So guys, nandito tayo sa Choryang kasi naligaw ako. Nag-stop ako sa isang station na mali. Dito kasi sa Busan guys, sa Orange Line, merong Busanjin Station, tapos meron ding Busan Station. Nung narinig ko yung Busanjin, ganun, tapos ako, Busan na. Bumaba ako, tapos nag-exit ako. Tapos na-realize ko, hindi pa pala Busan. Busanjin, tapos pangalawa, Choryang, tapos Busan. So nilalakad ko na lang. 2 stations away pa ako. Pwede namang mag-train ulit, pero naka-exit na kasi ako. So sabi ko, ilakad ko na lang, oo. So yun, mabilisang Busan lang talaga to, no? Kailangan ko lang talaga pumunta sa Busan kasi ito yung aking jump off point going to Fukuoka. Trinay ko na lang na maglakad-lakad around the city. Sabi ko nga dapat magpapahinga na lang ako today, like ipapahinga ko na lang. But wala, nag-vlog pa rin tayo. Kasi medyo pagod din yata ako. Hindi ko alam kung napapagod ako dahil
araw-araw ko nag-film at wala masyadong enough na rest. Or napapagod ako kasi meron lang talaga akong tao na nami-miss. Uy, charing. charing, joke lang. Half meant, charot. So yun lang. Sobrang honest naman ako sa inyo, no. Medyo nami-miss ko ng konti. Konti lang, like, sobrang konti. De joke. Ako, nami-miss ko lang yung, okay kasi siya kasama, parang, hindi siya yung crowd's favorite. Sa mga nakasama ko sa vlog, feeling ko hindi siya yung crowd's favorite. Pero, siya yung kasama ko na, hindi talaga ako nauubos. Parang, kahit wala kaming gawin, yung presence niya lang, nakakalma ako. Ganun. Kasi kung ano yung pinapakita niya sa camera tsaka sa on and off cam, yun talaga siya. Parang wala siyang tinatry na maging someone else for the camera, ganun. Kaya medyo nakakamiss. Pero alam ko naman na wala, no? Na-miss ko lang, pero wala, hindi ako nag-expect or anything. Parang ganun lang. Para lang medyo magets nyo kung bakit din siguro ako pagod today or parang medyo sad ako. Pero siguro patong-patong na lang din kasi kanina nahirapan tayo sa ticket, sa train ticket. Mas wala masyadong pahinga. Plus medyo nami-miss mo. So nagpatong-patong na lang. Kaya medyo hindi ganun kaganda yung energy ko today. Pero may energy pa rin naman kahit pa paano, di ba? Hindi naman masyadong halata na wala talagang energy. So yan na yung Busan Station, di ba? Malapit lang. Sobrang laking station ng Busan. Busan Station. Let's go. Ito yung KTX, tas yung subway dito. Yan, meron dyang sa baba, pababa. May underground din dyan na daanan papuntang KTX. Mag-underground na lang tayo. Siyempre, tao lang din naman ako, di ba? Marunong din naman ako mag-appreciate, tas na-appreciate ko siya. Tas di ba ang language ko, love language, acts of service. Hindi naman kailangan na sobrang laking serbisyo yung ibibigay mo sa akin. Yung mga small details lang na basta yung mga small actions, sobrang a little goes a long way, di ba? A little goes a long way. Yung mga small actions na parang hindi lang mapapansin ng iba, pero sobrang na-notice ko yung mga small actions na ayun, na-appreciate ko lang, pero tama na, okay. Mag-move on na ako kasi bagong country, and then bagong buhay, and then, ayun lang, masaya naman kami na friends, and wala namang, bakit parang defensive ako, ganon. Ayun lang, tama na. So, ubusin ko na lang yung mga pera ko. Meron pa ako mga 6,000 won. Ubusin ko na to kasi, bukas aalis na tayo. Magko-convenience store na lang siguro ako. Sama pa ba kayo? Huwag na kayong sumama, B. May 6,000 pa ako. Bibili na lang ako ng mga kung ano-ano. Anong bibili natin sa convenience store? Meron bang iced vanilla? Wala pa rin, no? Hirap talaga ng iced vanilla. Lagi lang ganyan. So guys, inubos lang yung pera ko. Bili ako ng watermelon, chicken, and onigiri. Kain lang ako. I think that's it for today. No, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Busan. Quick trip dito sa Busan. Tomorrow we are traveling to Fukuoka via ferry. No, so first time nating may experience yun. Sasama ko kayo. So kita-kita ulit tayo. I'll see you again on the next one. Bye-bye! Araw-araw ko nag-film at wala masyadong enough na rest. Or napapagod ako kasi meron lang talaga akong tao na nami-miss. Uy, charing. Joke lang.